Celebox. Si Max Velasquez, 28 years old, isang hot yet innocent heredero turned to a heartless playboy dahil sa mga babaeng nanakit sa kanya. Sisingilin ko ang babaeng yun hanggang sa kahuli-huling pwede niyang iluha. Kagaya ng ginawa ko sa mga babaeng nagtangkang pumasok sa buhay ko. Samantala, si Savannah Villaverde, isang simpleng babae na taga Isla Cordova, isang rich girl turned to poor girl dahil sa pagtataksil kay Max. Sorry Max, kinakailangan kitang saktan dahil yun lang ang alam kong paraan para hindi ka malagay sa kapahamakan. Sa araw na nalaman ni Max ang pagtataksil ng kanyang ina, lumayas siya at napadpad sa isang payak na isla. Doon makakatagpo niya ang isang babaeng babago sa pananaw niya sa mga babae. Pero paano kung ang taong nagturo sa kanya na magmahal ay siya ring wawasak muli sa kanyang puso? Mahahanap pa kaya ni Max magpatawad? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Sa isang payapang baybayin sa bayan ng Cordova, alas 4 ng madaling araw, makikita ang isang 18 anyos na binatang lalaki. Tumatakbo dahil may mga masasamang loob na humahabol sa kanya. Mababakas ang takot sa mukha ng binata. Namumutlato at namumugto ang mga mata sa mahigit isang araw na biyahe sa bus mula Maynila patungong Cebu. Siya si Max, may sweet young American boy na datingan, matangkad, malinis ang gupit, maamo ang muka, mapupungay ang mga mata. May inosenteng ngiti at maganda ang tindig. Lumalabas na napag-initan ng binata ng mga tagaron dahil mukha siyang dayuhan. Sa kakatakbo, napunta siya sa tabing dagat kung saan maraming nakahilerang mga bangka. Nagtago siya sa isa sa mga ito. Takot na takot siya. Sa kakatakbo, napunta siya sa tabing dagat kung saan maraming nakahilerang mga bangka. Nagtago siya sa isa sa mga to. Takot na takot siya. Nanalangin siya na hindi matunton dahil hindi niya alam kung ano ang pwede niyang sapitin. Pero laking gulat niya nang biglang gumalaw ang maliit na bangkang kinaroroonan at madali siyang lumabas sa kinatataguan. Sino ka? Palahaw ng isang dalaga na nagsasagwan at hindi inaasahan ng kanyang paglabas. Miss, relax, hindi ako masamang tao. Pero pinaghampas na siya ng sagwan nito. Dahilan para magpagewang-gewang ang bangka at tuluyan silang mahulog sa tubig. Sa ilalim ng tubig, nagpanik si Max dahil hindi siya marunong lumangoy at halos hilahin na ang babaeng pailalim. Laking gulat na lang niya nang siilin ng babae ang kanyang mga labi. Kaya kumalma siya. Tinulungan siya ng babae, makalangoy paahon. Hoy! Gising! Sigaw ng babae at malakas siyang sinampal. Aray ko! Palahaw ni Max at mabilis na sinuka ang nainom na tubig. Okay ka na? Hindi. Sorry, hindi ako pwedeng magtagal eh. Okay ka na, maganda na ang pulso mo. Sabi ng babae at mabilis na tumakbo palayo nang may paparating ng mga tao. Pinilit niyang tumayo at hirap na naghanap ng pwedeng mataguan hanggang sa maligaw siya sa tapat ng isang bahay na may kulay pulang bubong kung saan niya nakilala si Manang Feli na nagkataong may-ari pala ng paupahan. Inalok siya nito at agad niyang kinuha dahil bukod sa mura, nagustuhan niya ang payapang kapaligiran nito, malapit pa sa dagat. Nagmagandang loob na rin itong bigyan siya ng hanap buhay na pangingisda dahil ang asawa nito ay nagmamay-ari ng malaking bangkang panglaot. Tinanggap naman ni Max dahil magiging ligtas ang kanyang sekreto. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat. Naglayas si Max at dito sa Cordova niya piniling magsimula ng panibagong buhay. Wala ni isa sa kanyang pamilya ang nakaalam kung nasaan siya. At pinili niyang maging ganon ang sitwasyon dahil wala na siyang balak pang bumalik sa dating buhay. Si Max ay ang panganay na anak ni Don Maximus Velasquez, ang isa sa pinakamayamang tao sa buong bansa dahil pagmamay-ari nito ang Velasquez Empire at nakatakda nitong manahin ng binata. Pero piniling talikuran dahil sa galit sa kanyang ina dahil nahuli niyang nagtataksil sa kanilang ama. Kamusta ang first day? Magiliw na tanong ni Manang Feli. Nang ibaba niya ang isang balde ng isda
Sa harapan nito, pagkagaling sa pangingisda. Nagsuka po ako, pero masasanay rin po ako. Ayan, tama yan. Siya, tulungan mo ako sa paghahati ng mga isda para mailako na agad natin. Sige ho, pero mabibili ho ba to? Marami na ho kasing magbebenta eh. Hindi naman tayo dito maglalako. Doon tayo sa lugar ng mga mayayaman na hindi nagpupunta ng palengke. May mga suki na ako roon. Tumango naman si Max bilang pagsang-ayon at nagsimulang tumulong sa paghihiwalay ng bawat klase ng mga isda. Pagkatapos maghiwa-hiwalay ng mga isda, ay nagtungo sila sa sinasabing lugar ni Manang Feli. Welcome to Village Villaverde, ang tahanan ng mga mayayaman at matatapobre ng mga tao rito sa Cordova. Sabi ni Manang Feli. Pero sila ang pera. Galingan mo, Maxa, para may kita. Hindi naman niya akalain na wala pang 5 kabahayan ay ubos na agad ang paninda ni Manang Feli, habang ang sa kanya naman ay may 2 kilo na lamang. Pwede na tayong umuwi. Yung 2 kilo mo, pwede kong lutuin para sa'yo nang may pang-ulam ka. Sabi ni Manang Feli, habang papalapit sila sa pinakamalaking bahay sa lahat. Pwede naman po, nahihiyang sabi ni Max. Kung ganon, halika na. Pwede na tayong mag-tricycle pabalik dahil sobra-sobra naman ang kita natin. Pero akmang babalik na sila nang marinig nila ang tawag mula sa malaking bahay. Teka lang ho! Bibili ako! Paglingon ni Max ay parang tumigil ang lahat nang makita ang pamilyar na mukha ng babaeng muntik nang pumatay sa kanya at niligtas rin naman siya. Maputito, matangkad, balingkinita ng pangangatawan, mahaba ang buhok na kulot. At maamo ang mga mata. Tumatakbo ito na suot ang kulay puting floral dress na ang haba ay hanggang binti habang nakaapak. Magkano ang isa? Tanong nito nang makalapit to. Tinabig ni Manang Feli ang kanyang balikat dahil hindi agad nakasagot si Max. 150 po. Fresh po yan. Utal na usal ni Max. Sige ho, kukunin ko na po yung 2 kilo. Tumango naman si Max at agad na inabot ang 2 balot ng isda, kahit ba napag-usapan ng iuulam na lamang niya. Salamat! Salamat rin. Marahang humakbang papasok ang babae at kumaway pa bago tuluyang sinara ang gate. Mukhang tinamaan ka! Biro ni Manang Feli nang mapagtanto na kumakaway na rin pala siya pabalik. Hindi ho. Sus! Alam ko na ang ganyang tinginan. Ganyan na ganyan rin si Lando nung unang makita ko. Pero gaano ko man kagusto na suportahan ka, hindi ko magagawa. Siya kasi si Savannah Villaverde, ang nag-iisang anak ng mga pinakamayaman at kilalang tao rito sa Cordova. At ayaw kong malagay ka sa kapahamakan dahil sigurado ako na hindi nila hahayaang magkalapit kayong dalawa dahil malayong malayo ang estado ng buhay nyo. Langit siya, lupa ka. Hayaan mo, may mga Villaverde naman rito na katamtaman lamang. Tamang, may mga kaya lang. Halika na. Nang hapong yun, matapos magpahinga, pinagtulong siya ni Manong Lando at ng mga kasamahan sa pagtatahi ng lambat sa isang treehouse na ayon sa mga ito ay tambayan na raw ng mga mangingisda. Doon, nakapagkwentuhan ang mga ito tungkol sa mga Villaverde, ang pamilya ni Savannah. Pero sa kabila ng mga nasabing hindi maganda, mas pinili ni Max paniwalaan na mabuting tao si Savannah at hindi mapagmataas dahil kahit malansa ang isda kanina, walang arte nitong hinawakan ng plastik na inabot niya kanina. At ganito ang naging pang-araw-araw na buhay ni Max. Bagamat mahirap, unti-unti siyang nasanay bilang mangingisda. Marahil na rin siguro dahil sa kagustuhan niyang makita si Savannah araw-araw sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga isda. Hindi naman siya umuuwing bigo dahil parang nakaabang na rin ang dalaga sa pagbibenta niya ng mga bagong huling isda. Isang Sabado, habang nakahiga dahil hindi muna siya pinasama sa panguhuli dahil may kasamaan ng panahon, biglang may tumama sa kanyang bato. Dali-dali siyang napatayo at sinilip kung saan ito nanggaling. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makita si Savannah sa ibaba. Parang dumaloy ang mainit at malamig na kuryente sa kanyang katawan habang nakatingin sa dalaga na kay laki ng ngiti.
Ano? Magtititigan lang tayo? Hindi mo ba ako papaakyatin? Naka-cross arms pa na tanong ni Savannah. Hindi. Halika. Umakyat ka. Welcome. Tarantang usal ni Max dahil sa lakas ng tibok ng puso. Ngumisi naman si Savannah at iiling-iling na umakyat. Nang malapit na ito, ay inabot niya ang kamay nito para mas mapabilis. Wow! Ang ganda naman rito! Salamat. Pero, anong ginagawa mo rito? At paano mo nalaman na nasa treehouse ako? Dahan-dahan. Ang daming tanong. But anyway, isa lang naman ang sagot ko. I'm a Villaverde, and what I want, I can get. Kaya sisiw lang ang paghanap sa'yo. Ano ka ba? Sa'yo na to. Nag-abot ito ng banana bread. Salamat. Di ko akalain na ang anak ng isa sa pinakakilalang pamilya dito sa Cordova ay mag-aalok ng tinapay sa isang mangingisda. Shut up, Max. People are all the same, despite their status. So dapat lang, natratuhin din sila ng pareho. Napatitig si Max sa dalaga at humanga sa kaisipan na meron ito. Sa isip niya, tama nga siya ng palagay sa dalaga na iba ito sa pamilya nito. Sa pagdaan pa ng mga araw ay naging madalas pa ang pagpunta ng dalaga sa treehouse at ang naging dahilan ay gusto raw siyang turuan ng ilang mga subjects sa school para raw makakuha siya ng scholarship at makapag-aral. In-enjoy naman ni Max kahit ba ang palagay ng dalaga sa kanya ay mangmang dahil sa kahirapan. Minsan pa ay nagpapalusot na lamang siya na natatawa dahil hindi nauunawaan ang tinuturo nito. Pero ang totoo, mali-mali na ang sinasabi nito, lalo na sa math na bias subject niya. Kaya kung minsan, kapag hindi na niya kinakaya ang mga tinuturo nitong mali, hinahanapan na lang niya ng paraan na makapagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap nila sa buhay. Kung minsan naman ay niyayaya na lamang niya ito na maligo at nagpapaturo ritong lumangoy hanggang sa makulog ang loob nila sa isa't isa. Malaki ang takot ni Max, lalo pa at panay ang paalala ni Manang Feli na huwag si Savannah. Pero hindi niya napigilan ng puso. Kaya kahit langit at lupa ang pagitan sa tingin ng mga tao, sinikap ni Max na ibigay ang lahat kay Savannah. Isang Sabado ng hapon, masayang nakaupo si Max at Savannah sa tabing dagat. Habang nag-iihaw ng mga huling isda ni Max at karneng baon ni Savannah. Mahal, happy birthday. Nahihiyang usal ni Max habang kabadong nilalabas sa bulsa ang isang box. Sabik na tinanggap ng dalaga ang box at marahang binuksan. Sa loob ng box, nakalagay ang isang simpleng kwintas. Ang ganda naman nito. Isuot mo na sa akin. Tumango naman si Max at sinuot kay Savannah ang kwintas. Magiliw na hinawakan ng dalaga ang pendant na hugis buwan. Thank you. Pero paano? Di ba sabi ko, hindi mo kailangang gumastos para sa akin? Mahal, pinag-ipunan ko po yan. Ikaw nga tong buwan-buwan na may regalo sa akin eh. Ngayong kaarawan mo lang ako nagbigay, kaya sana tanggapin mo. I love you, Max. Mahal na mahal din kita, Savannah. Inubos ng dalawa ang oras nila na magkasama habang pinapanood ang paglubog ng araw. Nakahilig ang dalaga sa balikat ni Max at masayang ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin. Sige na, kailangan mo nang umuwi. Mag-aayos ka pa para sa party mo. Pwede bang dito na lang ako? Kung ako ang masusunod, ayaw na kitang pauwiin. Gusto kong ako lang ang kasama mo. Habang pinagdiriwang mo ang isa sa pinakamahalagang araw ng buhay mo. Pero hindi pwede kasi alam kong hahanapin ka ng mga magulang mo. At tulad ko, ay nais ka rin nilang makasama sa araw na to. Bakit ba kasi ang bait-bait mo? Fine, see you tomorrow. Hindi na sumagot pa ang binata at inalalaya na lamang ang dalaga na tumayo. May sorpresa kasi siya maliban pa sa mamahaling kwintas na binili niya para rito. Nang makaalis ang dalaga ay nagsimula na rin maggayak si Max. Matagal niyang pinag-isipan to at sa huli, napagdesisyonan na dumalo sa gaganaping engrandeng dibu ni Savannah. Suot ang simpleng suit na nabili lamang niya sa bayan. Naramdam ang kaba at hindi mawaring tensyon sa puso ni Max nang marating ang mansyon ng mga Villaverde na bukas para sa lahat ng gabing yon. Dahil bukod sa sorpresang pagdalo para maisayaw si Savannah, balak rin niya na formal na magpakilala sa mga magulang nito. Hindi bilang isang hamak na mangingisda, kundi bilang tagapagmana ng Velasquez Empire.
Napag-isip-isip ni Max na si Savannah na ang babaeng gusto niyang makasama sa habang buhay, kaya kailangan niyang itama ang lahat at dapat niyang simulan ito sa pagsasabi ng totoo niyang pagkatao. Subalit ang akalang masusurprise niya ang dalaga ay mali pala, sapagkat siya ang higit na nasurpresa. Sa pagpasok niya sa open hall kung saan dinaraos ang party, naabutan niyang masayang kasayaw ni Savannah ang isang lalaki habang ina-announce ng host ng party na yun ang lalaking nagngangalang Leon, ang nakatakdang mapapangasawa ni Savannah pagdating ng napagkasundo ang edad. Sa narinig ay napalunok si Max, nanginginig ang kanyang mga daliri at pakiramdam niya na uubos ang kanyang hininga. Umiiyak siyang tumakbo patungo sa kubong madalas na pinagtatambayan at pinaghagis ang mga bagay na dapuan ng kanyang mga mata para ibsan ang sakit na nararamdaman. Kasabay nito ay ang paulit-ulit na pagbalik ng mga alaala at mga salita noong mahuli niya ang pagtataksil ng kanyang ina. Pakiramdam niya na ulit na naman, trinaydor na naman siya ng taong pinili niyang mahalin. Nang mapakalma ang sarili, naglakad siyang sumakay sa bangka. Nang makalayo sa kabahayan, ay doon niya pinakawalan ang malalakas na sigaw at hagulgol. Pagkatapos ay nahiga siya at pinagmasdan ang mga bituin habang nagpapalutang-lutang sa banayad na dagat ang bangka. Kinabukasan ay hindi sumama sa pagpapalaot ang binata. Bukod sa wala siyang gana, ay inaapoy siya ng lagnat. Buti na lamang at walang pagdadalawang isip siyang inasikaso ni Manang Feli hanggang gabi, kaya agad rin siyang guminhawa. Siya, maiwan na kita. Matulog ka na nang tuloy-tuloy na ang paggaling mo. Bumaba na ang lagnat mo, kaya bukas, babalikan kita. Ani ni Manang Feli habang inaayos ang apron pagkatapos na hugasan ang mga pinagkainan niya. Tumango lamang si Max habang nakaupo sa kawayang upuan sa sala at nakatanaw sa dagat. Pero bago umalis si Manang Feli, bigla siya nitong niyakap ng walang pasabi. Pero kahit nagulat, hindi niya nagawang bumitaw sa yakap. Bagkus, hinigpitan pa niya at parang batang umiyak sa bisig ng matanda. Nang kumalma, pinahid ng matanda ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang buhok. Narinig ko ang nangyari. Alam kong nasasaktan ang puso mo ngayon. Pero mas makakabuting maaga pa lang ay tanggapin mo na lamang na hindi talaga pwede, anak. Tuluyang nagpaalam si Manang Feli at nagpasya na rin siyang matulog. Ngunit hating gabi ay nagising siya sa mahihinang katok. Namimikit siyang tumayo dahil sa pag-aakalang si Manang Feli ito. Pero pagbukas ng pinto ay ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Max nang makita si Savannah. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Max sa dalaga, kaya naman agad na bumadya ang gulat sa maganda nitong muka. Bakit ganyan ang boses mo? May problema ka ba? Parang ayaw mo akong makita. Umuwi ka na, Savannah. Hindi ka dapat naririto. Baka kung ano pang isipin ng fiancé mo. Mabilis na nangunot ang noo ng dalaga at tumaas ang isang kilay. So, nagpunta ka kagabi? Pumunta man ako o hindi, kalat na sa buong bayan ang pagpapakasal mo sa anak ni Mayor. Naroon ang pait ng boses ng binata matapos bitawan ang mga salitang yun. And you choose to hate me without asking for my side? FYI, yung announcement kagabi, kinancel ko agad after the party dahil nag-announce sila nang walang permiso ko. Sinabi ko sa mga magulang ko na hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko naman mahal, lalong-lalo na sa anak ni Mayor. Natigilan si Max at unti-unting nabuhay ang malalamlam ng mga mata. Anong ibig mong sabihin? Wala kayong relasyon ni Leon? Marahang lumambot ang boses ng binata. Hindi. At kahit kailangan, ay hindi mangyayari yon. At isa pa, alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko. Sinubukan ni Max na alalahanin ng galit noong nagdaang gabi upang hindi masyadong maging marupok, ngunit hindi na rin napigilang bumigay nang tumingkayad ang dalaga upang abutin ang mga labi niya upang umabot ang halik. I love you, Max. Ikaw lang. Parang sasabog ang dibdib ni Max sa samot-saring emosyon. Ito ang first kiss nila. Ito ang first kiss niya at may mga bagong pakiramdam na nahihirapan siyang pigilan. Umalis ka na, Savannah. Anas ni Max sa dalaga. Hindi kasi siya sigurado kung makakaya pa niyang magpigil kung hindi itutulak palayo ang dalaga. Natahimik si Savannah
at tumitig sa kanya na tila ba nauunawaan ang kanyang nararamdaman. "O ni Max." Marahang usal ng dalaga na tila ba nabingis si Max at tanging mabibigat na hininga nilang dalawa ang tanging tunog na kanyang naririnig. You really need to leave, Savannah." Bulalas ni Max na maski siya ay nagulat dahil nawala siya sa sarili at nakapag-Ingles. "Teka, tama ba ang rinig ko? Nag-English ka? Wow, at tama ang grammar mo," sabi ng dalaga na nagpakalma sa tensyon ng puso ni Max. Ngumiti si Max at marahas na pinunas ang bumabahang pawis na sa isang iglap, pakiramdam niya ay magaling na ang kanyang lagnat. "Halika na. Ihatid na kita pa uwi, Savannah." "So, okay na ba tayo?" "Hindi kita kayang tiisin, Savannah." Masuyong hinalikan ni Max ang dalaga sa noo at hinawakan ang kamay nito para ihatid ito pa uwi. Saktong kay ganda ng sikat ng buwan at tila ba gumagawa ng kakaibang ritmo ang hampas ng alon kasabay ng masasayang pintig ng kanilang mga puso. Bago tuluyang maghiwalay ay muli pang tumingkayad ang dalaga para magnakaw ng halik sa binata na hindi nila alam ay nakita pala ni Leon na kanina pa pala lihim na nakasunod kay Savannah. Isang payak na araw, makalipas ang isang linggo. Habang nasa gitna ng dagat si Max, nabuo na ang kanyang pasya na ituloy ang matagal ng plano na magpakilala sa mga magulang ni Savannah, saka uuwi para muling tanggapin ang buhay bilang Velasquez. Yun nga lamang, saktong nag-iimpake pa lamang siya ng mga gamit at nag-iisip ng paalam kay Manang Feli ay natigilan siya sa pagdating ng mga pulis. Inaresto siya ng mga to dahil di umano ay nilooban niya ang bahay ng mga Villaverde. Nawala ng alahas, cash at gamit. May nakapagsabi na nakita raw siya na lumabas mula sa bintana ng isa sa mga kwarto. Walang nagawa ang binata nang sapilitan siyang isama ng mga pulis para makuna ng pahayag sa presinto. Pagdating sa presinto ay naroon na ang mga Villaverde kasama ang mayor, pati na rin ang anak nitong si Leon. Pero napako lamang ang kanyang mga mata kay Savannah na halos hindi makatingin sa kanya. Patulak siyang pinaupo ng mga ito sa interrogation room at bago tuluyang isara ang pinto ay nakita pa niya ang pag-iwas ng tingin ni Savannah. "Uulitin ko po, wala po ang kinalaman sa nangyaring panluloob sa mansyon ng mga Villaverde. Magdamag po akong nasa laot at kakauwi ko lamang nang dumating kayo." Mahinahong paliwanag ni Max sa mga pulis. Hindi niya maintindihan kung paano siya ang tinuturong nagnakaw ng mga nawawalang gamit sa mansyon ng mga Villaverde. "Matibay ang testamento laban sa iyo eh. Malaki ang kredibilidad ng witness dahil maliwanag ang motibo mo." Diin ng detective at alam niyang walang pakialam sa sinasabi niya. "At ano naman po ang motibo ko para pagnakawan ng mga Villaverde?" May kumpiyansang tanong pabalik ni Max. Kung alam lamang ng mga to kung sino siya, hindi nito gagawin sa kanya ang anumang ginagawa nito ngayon. "Ano nga ba, Max? Bakit hindi mo na lamang sabihin na pinaigot mo ang inosenteng puso ni Savannah para may sakatuparan ng pagnanakaw mo? Hindi naman nakakapagtaka sa isang hampas lupang kagaya mo," sabi ni Leon na walang pasabing pumasok sa kwarto. "Ikaw ba yung witness?" Walang interes na tanong ni Max na tila ba hindi narinig ang sinabi ni Leon. Sasagot pa sanang muli si Leon nang sumingit sa usapan si Savannah. "Max, sabihin mo na ang totoo." Halos pabulong na usal ni Savannah. Natigilan si Max at hindi magawang makapagsalita habang nakatingin kay Savannah. "Ito ang laban na kahit anong gawin ko, talo ako," wika ni Max habang nakatingin kay Savannah. "Ibig sabihin, ikaw nga ang nanloob sa amin?" Dismayadong pahayag ni Savannah at umiling. "Pinagkatiwalaan at minahal kita, Max. Sinuway ko ang mga magulang ko. Nahanda ko ng talikuran ng lahat pero niloko mo ko." Biglang nanlumo si Max sa mga narinig at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Hindi niya inaasahan na sa dalaga pa niya mismo maririnig ang pagpaparatang ng ganon. "Sana sinabi mo na lang na ayaw mo na. Madali akong kausap, Savannah. Pero itong tatandaan mo, maling-mali ka at sinayang mo ang tiwala ko." Tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Max at walang sabi-sabing naglakad palayo. Kasunod ng pulis patungo sa seldang tutuluyan daw niya habang hindi pa nagpapasya ang mga Villaverde.
sa isasampang kaso laban sa kanya. Pero bago tuluyang pumasok, ay humiling siya sa pulis na pagbigyan siyang gumawa ng isang tawag. Buti na lamang at sumang-ayon to. At kahit ilang buwan na ang nakalipas, parang kahapon lang ang pakiramdam niya nang tipain sa telepono ang numero na tanging silang magkakapatid na Velasquez lamang ang nakakaalam. Nang gabing yun ay hindi natulog si Max sa loob ng selda. Napuno ang puso niya ng galit. Pakiramdam niya ay pinatunayan lamang ni Savannah na wala talagang matinong babae sa mundo. Kinabukasan ay nagulat na lamang ang binata nang buksan ng isang pulis ang selda at ipahayag na maaari na siyang makauwi. Pagka-uwi ay wala na siyang sinayang na panahon. Agad niyang niligpit ang mga gamit. Kinuha ang pera na tira na dala niya, saka sinilid sa sobre upang iabot kina Manang Feli. Maraming salamat po sa lahat. Hindi ko po kakalimutan ang kabutihan niyo sa akin. Malungkot na usal ni Max. Hindi naman agad nakapagsalita si Manang Feli dahil emosyonal na to. Max, sa'yo na to. Gamitin mo kung saan ka man pupunta. Okay lang po, Manang. Sa inyo na po yan. Kung tutuusin, kulang pa po yan sa lahat ng kabutihang binigay niyo sa akin. Balang araw, makakabawi po ako sa inyo. Mag-ingat ka, Max! Usal ni Manong Lando na nilalabanan ang mga luha. Paglabas ay naroon ang mga kasamahan niya sa pangingisda at isa-isang nag-abot ng mga pabaon at paalam sa kanya. Habang nakasakay sa bus pauwi ng Maynila, isang bagay lamang ang natutunan ni Max sa lahat ng mga nangyari. Kapag mahirap ka, wala kang sinabi sa lipunan. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng malamig na tingin ng kanyang ama, si Don Maximus Velasquez, na kahit nasa late 40s na ay kita pa rin ng tikas at kagwapuhan. Tapos na ba ang pagliliwaliw mo, Maximilian? Natauhan ka na ba? Monotone, pero ramdam ang kapangyarihan sa boses ng ama. Alam ko pong mali na umalis ako ng walang paalam, pero sana hayaan niyo po akong bumalik at patunayan muli ang aking sarili. Tumayo ka na. Walang Velasquez ang lumuluhod. Tayo ang niluluhuran. Ipapadala kita sa Amerika. Naroon si Kieran, nag-aaral. Ito ang pangalawa mong pagkakataon na patunayan na karapat dapat ka sa Velasquez Empire. Dahil kung hindi, ibibigay ko ang lahat kay Kieran. Maraming salamat po pa. Nanatiling matigas ang ekspresyon ng mukha ng binata. Para lamang malaman mo, umalis na ang mama mo at hindi na siya babalik. Sabi pa ng ama pagtayo ni Max. Buhay niya po yun eh. Wala akong pakialam kung babalik ba siya o hindi. Para sa akin, kahinaan lamang ang mga babae, kaya hindi kawalan ang pag-alis ni mama. Nagulat ang ama sa kanyang mga binitawang salita, pero agad na gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Mukhang may naidulot naman palang mabuti ang pag-alis mo. I'll study hard to make up for my shortcomings. I'll prove to you that I'm more than deserving of all that you have worked hard for. I'll prove you that I'm Velasquez. Napangisi ang ama. Aasahan ko yan. Pero binabalaan na kita, hindi magiging madali ang lahat. Trust me, Dad. Sa loob ng 8 buwan, marami na akong hirap na pinagdaanan. Agad na lumipad si Max papuntang Amerika. Habang nasa eroplano, ay kinabahan na siya kung paano makikitungo sa kapatid na si Kieran. Natatakot siya na baka nagtanim ng sama ng loob ang kapatid niya sa kanyang pag-alis. Pagdating sa airport, ay naghalo lahat ng pag-aalala nang makita niya si Kieran na wala man lang kaimo-emosyon ang muka, habang hawak ang maliit na bond paper na may nakasulat na Max. Welcome, masaya ako makita kong muli. Monotonong usal ni Kieran at binitawan na ang bond paper sa kanamulsa. Salamat, halatang ang saya mo, pero masaya ako na wala ka pa rin pinagbago. Si Devon rin, walang pinagbago. Pasaway pa rin. Oo, alam ko. Nakausap ko siya bago umalis. Paglabas ng airport, ay sumakay sila sa isang mamahaling kotse na naghihintay sa labas. Mahigit 3 oras ang naging biyahe nila bago nakarating sa tinutuluyang multi-million-dollar apartment ni Kieran. Hindi ba masyadong malaki to para sa ating dalawa? Nag-aalangan na sabi ni Max pagpasok sa apartment. Sa loob ng 8 taon na pananatili niya sa Isla Cordova, pakiramdam niya na sanay na siya sa maliit at simpleng tirahan. Alam kong sasabihin mo yan, pero ito ang gusto ni Papa. Kung may sasabihin ka pa, sabihin mo na dahil mag-aaral pa ako. Sige, mag-aaral ka na.
Okay na ako rito. Ako nang bahalang maglibot. Tumango si Kieran at naglakad na palayo, pero saglit itong tumigil sa paglalakad. Bukas na nga palang simula ng pasok mo. Alam kong agad-agad, pero sabi ni Dad dapat wala ka raw sayangin na oras. At habang nag-aaral, mag-i-intern ka rin sa branch company natin dito. Walang problema. Tatanggapin ko ang hamon, Kieran. Malaki ang babawiin ko kay Papa, kaya kakayanin ko. Kung may mga kailangan kang tanungin, magsabi ka lang. Salamat, Kieran. Salamat. Hindi ka galit sa akin. Wala akong rason para magalit sa'yo. Kuya, kahit kay Mama, hindi ako galit. Ang mahalaga, bumalik ka. Dahil wala akong interes sa patakbuhin ng negosyo. Good luck, Kuya. Andito lang ako para suportahan ka. Pero kung magkukwento ka ng heartbreak mo tungkol kay Savannah, pass. Nanlaki ang mga mata ni Max at tumakbo para pigilan ng kapatid sa paghakbang sa hagdan. Teka, alam mo, pero paano? Velasquez ka, Kuya. Sa tingin mo ba, hindi ka papasundan ni Papa? Lahat alam namin, sadyang pinili ni Papa na hayaan ka muna dahil naisip namin na baka yun ang paraan mo para maghilom lalo at ikaw ang nakakita ng lahat. Tumango si Max bilang pasasalamat at tuluyan ng umakyat si Kieran sa kwarto nito. Hindi naging mahirap ang pag-a-adjust ni Max dahil matalino siya at kinaya niyang makipagsabayan kahit na kanino. Minsan pa nga ay nangunguna siya sa klase kahit medyo huli na siyang pumasok. Kaya naman, hindi naglaon ay gumagawa na ng ingay ang kanyang pangalan. Pero sa kabila ng hectic schedule, may araw na bawat buwan ay hindi maiwasan ni Max na yayain si Kieran para uminom at magkwento rito tungkol sa mga mapait na kapalaran ng pag-ibig niya kay Savannah. Na kahit anong tutol ni Kieran, wala ring nagagawa, kundi ang mapilitang makinig sa kanya. 10 taon ang mabilis na lumipas. Sa edad na 28, si Maximilian Velasquez ay hindi na lamang basta anak ng isang milyonaryo. Siya na mismo ang CEO ng Velasquez Empire. Isang kilalang billionaire, kinatatakutan, hinahangaan at pinag-aagawan. Everyone, let's congratulate my son sa katatapos lang ng multi-million project sa Batangas. Masayang anunsyo ni Don Maximus pagpasok ni Max sa napakalawak na conference hall. Thank you po sa inyong tiwala. Magalang na usal ni Max nang maglakad siya sa gitna at nagsimula na agad sa kanyang presentation. As of yesterday's opening, mataas agad ang number of guests and maintaining those numbers can give us profits in short time. Nagsitanguan at nagsingitian ang mga kasama nilang shareholders na tila ba proud na proud kay Max. Pagkatapos ng meeting ay nagtungo na siya sa kanyang opisina para asikasuhin naman ang mga nakaschedule niya sa araw na yon. Pero natigilan siya nang mapagtanto na nakasunod pala sa kanyang ama. May bitbit itong mga papeles na agad inabot sa kanya. I know you are still tired, but this one is big. Gusto kong ikaw ang mag-handle ng project. We're planning to build a grand hotel in Cebu. Natigilan si Max at umangat ang tingin sa ama pagkatapos mabasa ang lokasyon ng pagtatayuan ng hotel. Cordova? Sa mismong lugar ng mga Villaverde? It's about time, Max, na maipaghiganti kita sa mga taong nang maliit sa'yo noon. Dad, hindi naman po kailangan. Hindi naman sila ganun ka-importante. I know, anak, pero bilang ama, hindi mo nauunawaan ang bigat at sama ng loob ko noong wala akong magawa dahil alam kong hindi ka pa handa na harapin sila. Don't tell me, apektado ka pa rin. Napangisi si Max at niluwagan ang suot na necktie. Me? Affected? Dad, I made thousands of girls cry. But she is the only one who made you cry. Napanganga si Max at napakagat sa ibabang labi. Fine, gagawin ko ang project. Tinapik ng ama ang balikat. Good, everything is ready. Ililipad ka ng private plane natin doon. Hindi na rin nagtagal ang ama sa kumpanya mula kasi nang ipasa nito sa kanya ang pamamahala sa mga kumpanya nila. May 5 taon na ang nakaraan ay paminsan-minsan namang pagbibisita na lamang ang ginagawa nito at pailan-ilang pagpropose ng mga proyekto na sa tingin nito ay mas ikauunlad ng kanilang negosyo. Kinagabihan, pag-uwi galing kumpanya ay tipid na ngisi ang sumalubong sa kanya mula kay Kieran na abalang nagla-laptop habang nagluluto. 26 na si Kieran at ganap ng isang nonchalant na doktor. Kagaya ni Max, malakas rin ang karisma nito, lalo pa at naka-eyeglasses siya, kaya lahat ng mga nurses
sa pinagtatrabahuhang ospital ay nababaliw rito. Wipe that smirk off your face, Kieran. Inis na usal ni Max nang ibagsak ang bitbit na coat at naupo sa harapan nito. Si Devon. Relax, Max. Bad trip ka agad eh. Si Devon may gig. Shh. Wala ba talagang pangarap sa buhay si Devon? Gig ng gig. Hindi naman marunong kumanta. Huwag mo nang itapon kay Devon ang inis mo. It's been 10 years, Max. Kung ganyan ang magiging reaksyon mo. Ibig sabihin lang nun, ay apektado ka pa rin. Shut up. Pagod lang ako. But fine. I'll prove you and Dad wrong. Na matigil na kayo. Sisingilin ko ang babaeng yun. Hanggang sa kahuli-hulihang pwede niyang iluha. Kagaya ng ginawa ko sa mga babae nagtangkang pumasok sa buhay ko. Really ha? Baka ikaw ang umiyak pag nakita kayo. Dahil saksi ako, tuwing 19th at kada buwan. Wala kang ginawa kundi umiyak at magkwento tungkol sa inyo ni Savannah. Paulit-ulit hanggang sa ma-memorize ko na. Damn it, Kieran! Stop it! Mas lalo ka nakakabwisit. Nonchalant ka pa rin kahit nagbibiro ka na. Paalam si Kieran at naiwan mag-isa sa kitchen island si Max na imbis kape ay uminom na lamang ng wine. Pasado 11:00 na sa orasan nang magpasya siyang tumayo at gumawa ng tawag sa kanilang piloto. At hindi nga naglaon, makalipas ang 10 taon, muli siyang tumungtong sa Cordova. Nagpasya siyang mauna na muna para masuri ang lugar at asikasuhin ang mga papeles na kakailanganin sa pagpapatayo ng Grand Hotel. Pero bago tuluyang magtungo sa lugar ng mga Villaverde, nagpasya muna siyang magpunta kila Manang Feli. Nangingiti pa siya habang binabaybay ang tabing dagat at hinahanap ang bahay na kulay pulang bubong. Nang makita ay agad siyang lumapit sa bahay na saktong naabutan niya si Manang Feli na naghahain ng umagahan sa luma nitong mesa. Magandang umaga ho. Bati ni Max na nagpatigil sa matanda. Matagal siya nitong tinignan pagkatapos ay lumuluhang lumapit sa kanya. Max, ikaw na ba yan? Hay Manang, kamusta po? Niyakap siya nito. Salamat naman at mabuti ka anak. Nangiti na lamang si Max at saglit na natili roon para makipagkwentuhan. Pagkatapos ay sinama niya ito sa lugar ng mga Villaverde. Max, anong ginagawa natin rito? Umalis na tayo rito. Baka mapag-initan ka na naman ng mga Villaverde. Ngumisi si Max at tuloy-tuloy na binuksan ang gate at inakay yung matanda. Pumunta sa lumang mansyon sa tabing dagat. Simula sa araw na to, Manang, ako na ho ang nagmamay-ari ng mansyon na to. At ikaw, ang gusto kong mamahala kasama ko. Totoo ba anak? Ikaw na ang boss ko. Pero paano? Mahabang kwento, Manang. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi ako gumawa ng masama. Mabilis na nilibot ni Max kasama ni Manang Feli ang mansyon at pinag-aralan kung may pwedeng preserve o ipag-iba niyang lahat. Pagkatapos ay natid muna niya ang matanda sa bahay nito bago nagtungo sa munisipyo upang personal na kunin ang mga dokumento na 1 linggo nang nirequest ng kanyang ama. Pagpasok pa lamang niya sa buluwagan ng munisipyo ay may ilan ng mga mata ang nakatuon sa kanya. Marahil ay namumukaan siya kaya ganoon na lamang kung makatitig. Agad siyang nagtungo sa opisina ng mayor bilang utos ng ama at ganoon na lamang ang gulat sa mukha ni Leon nang makita siya. Max, bulalas ni Leon. Preskong naupo si Max at inalis sa pagkakabotones ang suot na coat. Ikaw na palang mayor dito. Good for you. Teka, anong ginagawa mo dito? Saang basurahan mo napulot ang damit na yan? O sinong matanda ang naloko mo? Pero kahit ano pang itsura mo ngayon, hindi pa rin sasama sa'yo si Savannah dahil malapit na kaming magpakasal. Edi congrats, but I did not come here para kay Savannah. Aba, kita mo nga naman oh, may pa-English-English ka pa. Pero kahit anong galing mo sa pag-i-English, hindi pa rin matatakpan ang lansa ng pagiging mangingisda mo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero trust me, wala ako rito para makipagkamustahan. I just need all the documents for the Velasquez Cebu Development Project. Sabi ni Dad, ready na ang papers. So please, just hand it dahil maraming oras nang nasasayang. Nanlaki ang mga mata ni Leon sa narinig. Ang akala kasi nito ay bigla na lang yumaman si Max mula sa pagiging dating mangingisda. Anong sinasabi mo? Oh, bakit namutla ka bigla? I am Maximilian Velasquez, CEO of Velasquez Empire, and I came here to get the papers para masimulan na agad ang Grand Resort namin dito.
I'm looking forward about buying more properties here in Cordova. Niloko mo lang kami noon? Hindi. Ang totoo, gustong-gusto ko magpakilala. Pero hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon. Ngumisi si Max, dahilan para mainis si Leon. Pinagmukha mo kaming tanga! Kalma, Mayor. You wouldn't like it if I suddenly pull out my project, would you? So, give me the papers para matapos ang usapang to. Galit itong tumayo at kinuha ang papeles sa ibabaw ng mga tambak nito sa mesa sa tabi ng bintana ng opisina. Pagkatapos ay pabagsak nitong nilagay ang mga file sa harapan niya. Salamat. Tumayo si Max at inayos ang suot na coat. Nice to see you again, Leon. Pero bago makalabas ng kwarto, ay nagsalita pa ulit si Leon. Ibibigay ko si Savannah bilang pambawi. Kalimutan mo na lamang ang mga nangyari noon. Magsimula na lang tayo ulit kung gusto mo. Tutulungan kita na makamura sa mga materyales. May kilala ako. Ako nang bahala. Pero pinapamigay mo na lamang ng gano'n ang fiancé mo. Alam mo kasi, Max, ang totoo, sa loob ng 10 taon, kung sino-sino na ang nagpapasa-pasa kay Savannah, noong naghirap sila, naawa lang ako sa kanya, kaya pinagtitiisan ko siya. Naglapat ang mga ngipin ni Max at binigwasan ito ng isang malakas na suntok. Tumumba to sa sahig at sinubukan pa sanang gumanti nang paulanan niya ito ng pera para itong asong gutom na halos madapa pa sa pagsimot ng mga libuhing pera sa sahig. Puno ng pagkadismaya ang mukha ni Max paglabas ng opisina. Matapos doon ay bumalik si Max sa mansyon at doon nagpasya na magpahinga muna. Gabi na siya nang magising at naisip na maligo sa dagat dahil 10 taon na rin nung huli siyang nakalangoy. Nang mapagod ay humahangos siyang nahiga sa tabing dagat habang iniisip ang mga sinabi ni Leon kanina sa munisipyo. Sakto namang naabala ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang isang pamilyar na boses sa hindi kalayuan na sumisigaw ng isda. Madali siyang tumayo at kahit malayo, alam ng puso at katawan niya na si Savannah yon. May buhat ito sa ulo ng isang timba at nakasuot ng simpleng bestida. Ang isa nitong kamay ay may buhat ring timba na may lamang gulay. Marahan siyang lumapit rito habang abala sa pagtitimbang ng isda nang may bumili ng matandang lalaki na ang tingin kay Savannah ay kulang na lamang ay mahubaran to. Pabili. Usal ni Max sa malalim niyang boses. Saglit lang po, sir. Natigilan sa pagsasalita si Savannah nang magtama ang kanilang mga mata. Ngumisi si Max. So, eto ka na pala ngayon. Dali-daling tinapos ni Savannah ang pagtitimbang at inabot sa lalaki ang binibili. Pagtayo, ay pinaliparan siya nito ng malakas na sampal at walang lingon-lingon na naglakad palayo. Nang makalayo ang dalaga, ay namumuyos na naglalakad pabalik ng mansyon. Kinabukasan, dumating na ang kontraktor ng kanilang kumpanya kasama ang ilang mga tauhan nito. Dumating na rin naman si Manang Feli kasamang ilan sa mga mangingisda na nakasama niya noon, pati si Manong Lando. Kamusta po kayong lahat? Pasensya na po, natagalan ako makabalik. Bati ni Max sa mga to at isa-isa itong kinamayan. Kung pwede ho sana, kunin ko kayong laborer. Naisip ko para makapagpahinga naman ho kayo sa paglalaot. Huwag ho kayong mag-alala, sulit naman po ang ipapasahod ko. Agad na sumang-ayon ang mga ito at hiniling niya na sumama ang mga ito sa kontraktor para i-meeting sa mga dapat gawin. Manang, pwede ho ba kitang makausap? Sabi ni Max kay Manang Feli at inanyayahan ito papunta sa tabing dagat. Ano ba yun, Max? Si Savannah ho. Kamusta siya? Kita niya ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito. Hindi naging maganda ang kapalaran ni Savannah, Max. Pag-alis mo, nabalita ang pagkalugi ng mga negosyo nila dahil niloko sila at tinakbo ang pera nila. At base sa mga bali-balita, kinailangan gawin ni Savannah ang kung ano-anong trabaho para mabuhay silang pamilya. Trabaho na. Umiwas ng tingin ng matanda. Ayaw kong magbigay ng salita na hindi naman ako sigurado dahil mamaya sinisiraan lamang si Savannah ng mga taong matagal nang inintay ang pagbagsak nila. Bakit hindi mo na lang siya kausapin? Ang alam ko, madalas siya sa palengke. Ganitong oras naroon siya. Tamang-tama, bumili ka ng maluluto para sa pananghalian natin at ng mga trabahador. Kumindat ang matanda at naglakad na palayo. Teka Manang, bakit ako ang kailangang bumili? Ako ang boss dito, di ba?
Habol pa ni Max pero hindi na siya pinansin ng matanda. Walang nagawa si Max kundi ang pumunta sa palengke para mamili ng makakain. Kunwari pa ay napipilitan siya. Pero pagdating sa palengke, panay naman ang lingon niya sa paligid para makita si Savannah. At sa wakas, makalipas ang ilang minutong paglalakad sa palibot ng palengke, nakita niya si Savannah sa hilera ng mga nagtitinda ng mga isda. Nakasando ito at nakapuyod ng magulo ang buhok. Napakaganda pa rin ito kahit hindi na ganon kaelegante ang datingan. Pabili. Pasimple niyang sabi. Anong ginagawa mo rito? Masungit na tanong ni Savannah. Namimili. Hindi mo ba narinig? Ismid ni Max at inayos ang suot na coat. Bakit? Akala mo ikaw talagang pinunta ko rito? Hindi ko pinagtanong kung anong nangyari sa'yo at kung saan ka nagtatrabaho. Saglit na tumitig ang dalaga sa kanya at umiling. Pumili ka na. May pa-coat-coat ka pang nalalaman dyan. Nasa palengke ka naman. Magpunas ka ng pawis. Baka magkasakit ka. Ramdam ni Max ang pag-init ng kanyang tenga at pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pero agad ring nawala nang maalala ang mukha ni Kieran at ang panunokso nito. So, ganyan mo ba kinukuha ang mga lalaki mo? Usal ni Max na nagpawala sa mga ngisi ni Savannah. Kung hindi ka bibili, umalis ka na dahil abala ka. Sabi ni Savannah at nag-entertain ng iba pang namimili. Umismid si Max at umamba ng lapit sa dalaga. Oh, napapahard to. Natigilan ang binata sa pagsasalita. Nang aksidenteng matapunan ni Savannah ng tubig ng puro dugo ng isda ang coat niya dahil hindi nito napansin na lalapit pala siya. Hala, sorry! Aligagang usal ni Savannah at sinubukang punasan ng kanyang coat pero tinabig niya ang kamay nito palayo. Muntik na niyang malimutan na galit siya rito at lahat ng parte ng katawan niya ay sinusuka ang pagkatao ni Savannah. Huwag mo kong hawakan! Malamlam ang mga matang usal ni Max. Pasensya na, babayaran ko na lang ang damit mo. Pero malansa lang ang kamay ko, hindi to madumi. Huwag na, hindi mo kayang bayaran. Babayaran ko. Paano? Sa kama? Huwag na, dahil ayaw kong marumihan ang kobre kama ko ng isang babaeng kagaya mo. Damn it, Max! Just tell me kung magkano, dahil ayaw ko ng utang na loob! Nakipagtitigan siya sa dalaga at ganun rin naman to sa kanya. Fine, then work for me. Umismid ang dalaga. Kagaya ka rin naman pala ng iba. Sige, tatanggapin ko ang kahit anong ipapagawa mo. Kailan ako magsisimula? Bukas. Saan ako pupunta? Sa dating mansyon nyo. Nanlaki ang mga mata ni Savannah. Anong ibig mo sabihin? Oo, ako na ang bagong may-ari ng bahay nyo. Funny, right? See you, Savannah. Nakangising umalis si Max at pag-uwi, agad siyang nagpasama kay Manang Feli mamili ng mga gamit sa opisina. Nagtataka pa ang matanda na puro pambabae ang mga pinili niya. At bago lumubog ang araw ay natapos nilang iset up ang opisina. Lahat ng mga bagay sa tingin niya ay magugustuhan ni Savannah. Nilagay niya. Magugustuhan ni Savannah to. Bulong ni Manang Feli. Oh, bakit mo naman po nabanggit si Savannah? Wala lang. Kung sakali lang, di ba? Na makita ito ni Savannah, magugustuhan niya ito. Siya, sige. Mauuna na kami, Max. May luto ng hapunan dyan. Hindi mo na kailangang magluto. Bukas ulit. Salamat po, Manang. Kinabukasan, maagang dumating si Savannah sa mansyon. Kasalukuyang nag-e-exercise si Max at ang tanging suot lamang niya ay ang gray sweatpants niya. Magandang umaga. Napakaaga mo ah. Para madiscuss mo lang trabaho ko at na makapagsimula na ako. Tumigil sa pagpupush up si Max at marahang tumayo habang nagpupunas ng pawis. Ikaw, ang magiging interior designer ko. Nagulat si Savannah. Max, hindi ko matatanggap ang trabahong yan. Kahit personal maid na lang, okay na ako doon. Hindi ako nakapagtapos ng college, kaya kalabisan ang binibigay mo. Look, sa mundo ng business, it's not always about the degree. Mas madalas, ang mas gusto namin ay kung saan kami makakamura. Pero may kalidad ang gawa. Nakita ko ang mga gawa mo noon. Kahit mali-mali ka sa mga tinuturo mo sa akin. Lalo na sa math, may talent ka sa pagde-design. Excuse me? Sino ka ba talaga, Max? Oh, sorry. Nakalimutan ko magpakilala ng maayos. Nilahad ni Max ang kamay kay Savannah.
I am Maximilian Velasquez, CEO of the Velasquez Empire. And I'm not stupid kagaya ng pag-aakala mo sa akin. Mayaman ka? I am more than rich, Savannah. Nakakatawa. Parehas na parehas ang reaksyon niyo ni Leon. Nawala ang ekspresyon sa mukha ng dalaga nang banggitin ang pangalan ni Leon. Hindi na ito nakapagsalita, dahilan para mapatawa sa isipan si Max. Sobrang satisfying makita ang mga taong nang maliit sa kanya noon. You have 6 months to work for me para mapunan ang damage na ginawa mo. Naglakad si Max papasok sa isang kwarto at mabilis ring lumabas. Inabot niya ang ilang papel kay Savannah. Dahil under construction pa, sa office ko muna ikaw magtatrabaho. Ito ang final proposed design. Ikaw nang bahala umisip ng design. Kumpleto ng mga gamit doon, so I think you can start now. Kung pwede sana, kahit 1/4 ng sahod ko para sa panggastos namin. Ang gusto mo bang iparating ay gusto mong dagdagan ng trabaho mo? Pwede naman. Pwede ka magluto kapag orasan ng pagkain at kung kailangang mamalengke, ikaw lang gumawa. Max! O bakit? For your information, nagkakahalaga ng 300,000 ang damit na sinira mo. 300,000? Tapos naisipan mong suotin sa palengke? Sige. Pagsuko ni Savannah. Pagkasabi nun ay iniwan na ni Max si Savannah at umakyat na sa kwarto para maligo at makapagpalit. Pagbalik ay sinimulan na ni Max na gawing impyerno ang buhay ni Savannah. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at walang lumipas na mga araw na hindi niya pinaramdam ang bigat ng sakit na dinanas niya noon kay Savannah. Pero sa kabila ng pagpapahirap, hindi masaya si Max dahil tila hindi man lang natinag ang dalaga. Isang araw, habang nasa gitna siya ng pag-aayos ng mga dokumento para sa board meeting nang biglang bumukas ang pinto. Good morning, sir. Naipost ko na po ang job hiring para sa opening ng hotel at the end of the month. Usal ni Savannah, nakita ang pagod sa mga mata. That's good. Sagot ni Max na hindi man lang tinatapunan ng tingin ang dalaga. Ramdam niya ang paninitig nito at pananatili roon. May kailangan ka pa? Kailan po matatapos ang trabaho ko? Bukas na po ang saktong 6 na buwan ko. Huminga ng malalim si Max at tinigil ang pagbabasa. Tungkol dyan, napagdesisyonan ko na gawin kang hotel manager ng resort hotel na to. Ano? Ayaw mo ba? Pero, bakit ako? Bukod sa alam mo ang tungkol sa resort, naisip ko na mapapatakbo mo to ng maayos. Kasama mo naman si Manang sa pamamahala. Hindi ka ba dito mananatili? Branch lamang namin to at dumito lamang ako during construction process. Siguro, bibisi-bisita na lamang ako. Huwag kang mag-alala. Bayad ka na sa utang mo. Lahat ng sasahurin mo. Sa'yo na lahat yun. You prove your worth and that's enough. Salamat po, sir. Lula ng private plane nila, muling lumipad pabalik ng Manila si Max at walang panahon na sinayang para i-report ang tungkol sa pagpapatayo at pagbubukas ng Grand Hotel and Resort sa Cebu. Pagkatapos ng meeting ay umuwi siya at kagaya ng dati ay sikiran lang ang naroon sa kanilang mansyon. So, how's Cebu, kuya? Sa lubong nito na preskong nakaupo sa sofa at nanonood ng open surgery. It's fine. Umupo si Max sa sofa at agad na nainis nang makita ang pinapanood nito. I heard, you hired Savannah. Napaiyak mo na ba siya? Matigas siya. Ni isang luha, wala akong napala. Lahat na ng pagpapahirap ko ginawa ko na pero wala talaga. Aba, mukhang humihina na ang dakilang Maximilian ah. Shut up, Kieran. Hindi pa tapos ang laban. Actually, I made her the manager. Anong pinaplano mo? If I can make her body weak, edi, targetin ang puso. Kahinaan naman ng marami yan eh. Just make sure, kuya, na mananalo ka. Dahil sa larong ginagawa mo, sigurado akong hindi lang si Savannah ang masasaktan. Hindi na ako marunong masaktan ngayon, Kieran. Sabi ni Max at sumimsim ng wine. Matapos ang 1 linggong pananatili sa Maynila, ay muli nang bumalik sa Cebu si Max para matutukan ang pagtatapos ng construction ng Grand Hotel na i-open nila sa katapusan ng buwan. Pero mas matimbang ang pagnanais niya na makita muli si Savannah para isagawa ang plano ng tuluyan na itong mapaiyak. Welcome back, sir. May sabik na boses na usal ni Savannah. Salamat. Pakibigay naman sa akin ang mga listahan ng mga employees mula sa HR. Usal ni Max
habang dire-diretso sa opisina. Pero, hindi ka ba muna magpapahinga? Ayos lang ako. Nakatulog naman ako sa biyahe. Ilang sandali pa ay bumalik na ito dala ang hinihingi niyang papel. Please tell her to start the training. We still have 2 weeks before the opening. I wanted everything to be perfect by then. And please, reserve your afternoon. Pupuntahan natin ang mga granite at marble countertops para ipa-deliver na agad bukas. Okay po. Thank you, Savannah. Gumana ang lahat ng dahil sa'yo. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa pagtsatsaga mo sa ugali ko. Kita niya ang paglaki ng mga mata nito. Wala yun, Max. Sir. Sige po. Gumuhit ang pilyong ngiti ni Max at inabala na ang sarili sa pagpapagwapo para sa paglabas nila mamaya. Pagsapit ng 9:00 ay nagbiyahe na sila ni Savannah papunta sa hardware. At habang nasa daan ay pinatugtog niya ang mga paboritong kanta nito. Tahimik lamang sila parehas at ine-enjoy ang magandang tanawin. Sa hardware, para lamang silang mag-asawa na nagbabatuhan ng suhestisyon sa kung anong kulay ang kailangan. Nagkakatawanan pa sila kapag naaalala ang mga pinagsamahan noon. At sa pagsapit ng tanghali, niyaya ni Max si Savannah na kumain sa isang simpleng kainan. Panay ang tawa ni Savannah na may parte sa puso ni Max na namisto. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Habang mas lumalapit ang opening ng resort, ay nagiging malapit na rin silang dalawa. Hiniling na ni Max na wag na munang umuwi si Savannah para sa mga final touches at sumang-ayon naman ang dalaga. Sumasaglit lang ito para maghatid ng pagkain sa mga magulang. Tapos na! Pahayag ni Savannah nang pailawin na ang mga LED lights sa buong hall. Ang ganda! Sabi ni Max habang nakapamulsa at nakatingin kay Savannah na nakatayo sa gitna at tila kumikinang kasabay ng mga ilaw. Tumakbo ang dalaga at napayakap sa kanya. Sobrang saya ko. Nagawa natin. I'm so proud of you, Savannah. Hinaplos ni Max ang likuran nito at hinigpitan ng yakap. Proud rin ako sa iyo, Max. Bumitaw sa yakap si Max. Dito ka lang. Kukuha ko ng pagkain. Alam kong pagod at gutom ka na. Tumango naman ang dalaga at umupo sa isa sa mga mesa. Pero pagbalik ni Max ay tulog na ang dalaga. Marahan niya itong binuhat at hiniga sa isa sa mga rooms. Kinabukasan, maagang nagsitatingan ang mga big guests at panghuli ang pamilya ni Max. Mahigit 3 oras ang tinagal ng party at matagumpay itong naidaos. Congratulations, Max! Bati ng isa sa mga anak ng shareholders nila. Thank you, Paul. Actually, all the decorations and interiors ay idea ng aking head manager. Usal ni Max at tinawag si Savannah mula sa isang sulok kung saan hiyang-hiya itong nakasuksok. Sir, bakit po? Tanong ni Savannah nang makalapit. Siya bang tinutukoy mo? Oo, Savannah, meet Paul, isa sa mga shareholders natin. Kumaway si Savannah rito, pero imbis na bitawan agad ang kamay, hinalikan ni Paul ang likuran ng kamay ng dalaga. Max, let's talk. Wika nito at hiniling na makausap siya ng pribado. Naglakad sila palabas at naupo sa mga bench na nakapwesto sa tabi ng infinity pool. Ano yun, Paul? I like Savannah. Baka naman may magagawa ka. Napalunok si Max dahil hindi nagustuhan ang sinabi nito pero nanatili siyang kalmado. Alam ko ang tinutukoy mo pero na kay Savannah pa rin ang desisyon. You can try. Hindi naman kita pipigilan. Sabi ni Max at inubos ang hawak na wine sa isang inuman. Okay, sige. Babalitaan na lang kita, pare. Halos mabasag ni Max ang hawak na baso sa dismaya pero pinili na lamang niyang pumunta sa isa sa mga president suite na ginawa na niya na personal na tirahan. Habang nasa suite ay naligo siya at piniling uminom ng wine habang nakaupo sa malawak na living area na nakaharap sa direksyon ng dagat. Habang nakatanaw sa malayo ay nakatanggap siya ng text mula kay Paul na nakaka-challenge raw si Savannah. Sobra raw itong nag-e-enjoy. Umismid si Max at galit na binalibag ang cellphone sa malayo. Max! Boses niyo ni Savannah. Madali siyang tumayo pero sinalubong na siya nito ng malakas na sampal. Pero imbes na maapektuhan, ngumisi pa si Max. So, how was it? Hindi mo ba nagustuhan ang performance niya kaya mo ako sinampal? I could look for someone better para masatisfy ka. Mapang-insultong tanong ni Max na dala ng kalasingan. Muli siyang sinampal ng dalaga.
Pagre-resign na ako. Pagkasabi ay madaling tumalikod si Savannah at namumuyo sa naglakad palayo. Saan ka pupunta? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Imbes naman na tumigil, tinaas lamang ng dalaga ang gitnang daliri at nagpatuloy sa paglalakad. Mas lalong nagalit si Max at namumuyo sa sumunod saka hinablot ang braso ni Savannah. Bitawan mo ako, Max! Tinatanong pa kita. Sabihin na nating nagustuhan ko. Ano naman sa'yo? Bakit? Nagsiselos ka ba? Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo ko kayang kunin? Nalaglag ang panga ni Max at tuluyan na nagpalamon sa galit. Buong lakas niyang binuhat si Savannah at hindi nagpatinag sa kabila ng pagpupumiglas nito. Patapon niya itong hinagi sa kama at hindi na pinigilan ng sarili. Inangking niya ang dalaga. Marahas at gigil ang bawat halik ni Max. Ramdam niya ang pagluha ni Savannah pero sinantabi niya ito. Kumalma ka, Max. Hindi ako manlalaban. 10 taon ko tong iningatan dahil sa'yo. Sa'yo ko lang nilaan ang aking katawan. Sa'yo lang, Max. Humihikbing usal ni Savannah. Sa isang iglap, naging marahan ang paggalaw ni Max. Nagkaisa ang kanilang katawan kahit ramdam ang tensyon sa ipit ng mga hingal ni Savannah. Nang matapos at humupa na ang emosyon, ay hiyang-hiyang kinumutan ni Max si Savannah. Mas tumindi pa ang inis niya sa sarili nang makita ang bahid ng dugo sa kama nang tumayo ang dalaga para magbihis. Pagkatapos magbihis ay umupo si Savannah sa kanyang tabi at tinawakan ng kanyang kamay. Malamig ang kamay nito at nanginginig. Sorry, Max. Sorry kung hindi kita nagawang ipaglaban noon. Kinailangan kong sumunod sa kanila dahil yun lang ang alam kong paraan para hindi ka malagay sa kapahamakan. Na kung hindi ko gagawin yun, baka tuluyan kang makulong. Maniwala ka man o sa hindi. Paglabas mo, pinuntahan kita sa bahay mo para ipaalam ang lahat. Pero wala ka na. Noon kasi, handa na akong iwan ng pamilya ko at talikuran ng pagiging Villaverde. Makasama ka lang kahit pangingisda lang ang kabuhayan mo. Alam kong sukdulan ng galit mo sa akin kahit ako rin naman sa sarili ko. Kaya sa kabila ng mga kamalasang nangyari sa buhay namin, pilit akong nagtitiis dahil alam kong kabayaran yon sa lahat ng mga nagawa kong mali. Sana talaga nakapagbayad na ako sa lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. Ika-ikang naglakad ang dalaga palabas ng kwarto. Samantalang si Max hindi napigilang pagsusuntukin ang pader dahil sa labis na dismayang nararamdaman para sa sarili. Hindi niya matanggap na pinili niyang kamuhian at pahirapan ang babaeng minahal siya ng higit pa sa binigay niyang pagmamahal dito. Bukod ron, pinili niya itong husgahan, gayong nanatili itong birhen at piniling isuko sa kanya. Natigil lamang siya nang saktong dumating ang kanyang dalawang kapatid. Anong problema, kuya? Tanong ni Devon, nagulat na gulat sa ginawa niyang gulo sa kwarto. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Max at nagmamadaling nagbihis. May nanggulo sa party. Kung kailan patapos na. Leon raw, mayor dito. Nanapak ng guest dahil hindi raw siya invited. Gayong magkaibigan na raw kayo. Ano? Gulat na tanong ni Max at takma ng tatakbo palabas ng kwarto nang pigilan ni Kieran. Kuya, okay na. Huwag ka nang mag-alala. Nadala na sa presinto yung Leon. Pero hindi namin akalain dahil sa sobrang kalasingan at tilahay pa ata. Inamin nito ang ginawang pagnanakaw sa mga Villaverde noon at sa Europe na ako para lamang magkahiwalay kayo ni Savannah. Buti na lamang raw at nakipaghiwalay sa si Savannah. Kung hindi, matutuloy kang makulong. Totoo ba yan, kuya? Muntik ka nang makulong? Hindi niyo alam? Hindi eh. Pero tinawagan ko kayo noon at buong akala ko kayo ang naglabas sa akin. Wala kaming alam, kuya. Nagmadaling lumabas si Max at nagtungo sa ama. Pa, hindi niyo po ba talaga alam ang nangyari sa akin noon? Usisa ni Max sa ama na abalang makipag-usap sa ibang mga guests. Magalang na nagpaalam ang ama sa mga kausap at marahang bumaling sa kanya. Oo, hindi ko alam. Pero bakit mo po nasabi noon na ang pagbalik ko sa Cordova ay para makapaghiganti sa mga Villaverde? Noong minsang puntahan ka namin sa Cordova para silipin at siguraduhin na nasa maayos kang kalagayan, nakita namin na masaya ka kasama si Savannah. Mga 2 buwan ka pa lamang noon dito. Nagpasya akong itigil na ang pagbabantay dahil mukhang okay ka naman. Nung bumalik ka, nagpadala ako ng ilang mga tao para ipagtanong kung anong nangyari dahil hindi ka naman nagkukwento. Pulos lahat, pagsasama niyo ni Savannah at hindi ang rason kung bakit bumalik ka.
Base sa mga nakalap nila, may bago na raw kasintahan si Savannah at iniwan ka raw dahil mahirap ka. Yun lang. Napaatras si Max at napagtanto na si Savannah talaga ang malaki ang sinakripisyo para sa kanilang pagmamahalan noon. Agad siyang lumabas ng building at nagmamadaling pumunta sa garahe para hanapin si Savannah. Yun lamang, wala siyang idea kung saan ito makikita, lalo pa at hindi man lang niya inalam kung saan ito nakatira. Kaya wala na siyang nagawa, kundi ang sumuko na. Sa pangalawang pagkakataon ay nawala na naman sa kanya si Savannah. "Hoy, anong dinadrama-drama mo dyan?" Tanong ni Manang Feli na kinagulat niya. Manang, ang laki ng kasalanan ko kay Savannah. Lumuluhang usal ni Max. "Psst, tara, sasamahan na kita sa bahay ni Savannah." At muli siyang nagulat nang sumulpot sina Kieran at Devon sa likuran ng matanda. Ako na magmamaneho. Yanda mo nang sasabihin mo. Sabi ni Kieran. Bumaba naman siya at lumipat sa likurang parte ng kotse. Pagsakay niya ay sumunod naman si Devon at si Manang Feli sa passenger seat. Teka, anong nangyari sa ngipin mo? Gulat na tanong ni Max nang makitang nawawala ang isa nitong ngipin. May nakatapat na babae ang kagabi, kuya. Sabi ni Kieran nang buksan ang makina ng kotse at sinimulang magmaneho. Shh, Kieran, gusto kong ipakulong si Leon. Baling ni Max kay Kieran na abalang nagmamaneho. Sa tingin ko naman, kahit hindi mo nasabihin, kuya, gagawin na ni Papa. Dahil sa galit nito, kami nang bahala ron. Mag-focus ka na lang sa pagkuha pabalik kay Savannah. Dahil hindi ko nakakayanin ang isa pang 10 taon na puro iyak at pagre-relapse. Wika ni Kieran, dahilan para magtawanan ang lahat sa loob ng kotse. Magmamadaling araw na nang marating nila ang tarangkala ng isang simpleng bakuran. Marahang naglakad si Max papalapit sa isang payak na bahay kubo at agad na nakita ang isang matandang babae na malayo sa dati nitong eleganteng datingan noon. Si Ginang Villaverde. Magandang umaga ho. Bati ni Max na kinagulat ng matanda. Iho, tuloy ka. Tumuloy siya pero wala roon si Savannah. Pero pasasalamat na rin niya dahil nakapagpatawaran na sila ng mga magulang ng dalaga at sinabing nasa palengke na ang kanilang anak. Agad silang nagmaneho papunta sa palengke at kagaya ng inaasahan, nahirapan siya na makausap si Savannah dahil umiiwas na ito. Kaya naman binayaran niya ang may-ari ng buong palengke at pinasara ito para makausap lamang ang dalaga. Savannah, please, sorry, maling-mali ako. Ano pa ba ang gusto mo, Max? Marami na tayong sakit na dinulot sa isa't isa. Huwag na nating dagdagan. Ikaw ang gusto ko, Savannah. Ngayong alam ko na ang lahat. I want you back, Savannah. Tapos ano? Pahihirapan mo na naman ako? Tanong ng dalaga na agad tumulo ang luha. Hindi naman nakailik si Max, bagkos marahan niyang hinapit ang bewang ng dalaga at kinulong ito sa mahigpit na yakap. Hindi, babawi ako dahil malaki ang kasalanan ko sa'yo. Miss na kita. Ikaw lang babaeng minahal ko, Savannah. Patawarin mo na ako kung naging mahina ako. Pagod na ako, Max. Hindi ko na talaga kaya na masaktan pa. Magtiwala ka, Savannah. Hindi na ako papayag na masaktan ka pa ulit. Siguraduhin mo lang. Sa wakas, ay usal ng dalaga at pinaghampas ang kanyang dibdib. Visit ka? Natawa si Max at tuluyang siniil ng halik ang mga labi ni Savannah. Hindi naman magkamayaw sa sigawan ang mga tao roon dahil sa saya. Si Manang Feli, tamang iyak lang sa gilid. Si Kieran, dahil sobrang nonchalant, walang reaksyon, kundi tipid ng ngiti. Habang si Devon, may inaaway na babae sa labas ng palengke. Magkatuwang nilang pinatakbo ang hotel sa pagdaan ng mga panahon at hiniling ni Max sa ama na manatili na sa Cordova. Kaya pumili na lamang kina Kieran at Devon kung sino ang magpapatakbo ng mga business sa Maynila. Kasabay nito ay inaasikaso ni Max ang pagpapakulong kay Leon para pagbayaran nito ang mga kasalanan. Pinaimbestigahan niya ang ginawa nito sa mga Villaverde. Napatunayan ang ginawa nitong panluloko at pagnanakaw, kaya naman wala nang nagawa ito ng damputin ng mga pulis dahil sa patong-patong na kasong sinampa niya. Matapos ang lahat ng iyon ay hindi na nga nagsayang pa ng panahon si Max. Minabuti niyang puntahan na ang mga magulang ng dalaga para formal na hingin dito ang kamay ng anak para sa kasal. Hindi naman siya nahirapan dahil siya lang naman raw ang gusto ng kanilang anak simulat sa pool. Simple,
pero eleganteng kasal. Yun ang hinanda ng binata para kay Savannah. Ramdamang saya ng lahat sa isang beach wedding. Na mas gumanda pa dahil saksi muli ang papalubog na araw sa bagong buhay na haharapin nilang dalawa bilang mag-asawa. Sa paglipas ng panahon, mabilis na umangat ang Grand Hotel dahil sa magagandang feedback ng mga customers. Kasabay ng pagsikat ng Grand Hotel ay ang pagsilang ni Savannah ng kanilang anak na si Leah. Namuhay sila ng masaya at tuluyan ng humilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Ang simpleng aral ng tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating, kundi sa lalim ng pinanggalingan, at ang tunay na pag-ibig ay minsan hindi nasusukat sa kung ano ang kayang gawin ng tao para iligtas tayo sa kinakaharap na bagyo sa buhay, kundi yung kayang tiisin na ulan at hangin ng taong yon para samahan tayo at sabayan sa pagsuong sa mga pagsubok, na kahit nanginginig na ang mga kamay ng taong yon, pipiliin pa rin itong hawakan ang kamay natin. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Max at Savannah. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.